para po sa ating entourage. Mauna po yung ating best man.
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, turning so it goes. Some things are meant to be. So take my hand. Take my whole life too. Oh, I can't help falling in love with you. Oh, I can't Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. at sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Vincent at Mary Ann, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang isang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinahilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tuwan ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway, parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula ang Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita ang habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang suluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos,
ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Ang araw po ito ay tunay na espesyal para sa ating lahat, lalo higit kay Vincent at kay Mary Ann. Ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang pagmamahalan sa loob ng mahabang panahon ay itinataas nila ngayon sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Ang ating pong pagdiriwang ngayon ay isang sakramento. At kapag po sinabi natin sakramento, ito ay mga banal na tanda o mga tanda na nagpapabanal. Ibig sabihin, pinapasok ni Vincent at ni Mary Ann ang sakramento ng kasal upang ang kanilang pag-ibigan, ang kanilang pagsasamahan ay pabanalin. Nais kong magbiling sa inyo, Vincent at Mary Ann, ng ilang mga bagay na inyong magagamit, inyong mababaon, at mapagninilayan habang kayo ay namumuhay bilang mag-asawa. Lagi ninyong tatandaan, unang-una, na ang batayan ng tunay na pag-ibig at ang kahulugan ng kasal ay commitment. Ito ay pagtatalaga ng sarili. Kapag sinabi nating commitment, ibig sabihin, nangako na tayo, itinalaga na natin ang ating sarili, at kahit anong mangyari, ang commitment na iyan ang ating panghahawakan. Ang commitment na iyan ang ating magiging sandigan. Sa inyong pamumuhay bilang mag-asawa, tiyak na napakaraming mga pagsubok ang inyong mararanasan sa daan. Sa inyong pagsasama, tiyak mayroon kayong matutuklasan sa bawat isa na hindi niyo nakita at hindi niyo natuklasan noong kayo ay nagliligawan pa lamang o magnobyo at magnobya. Kapag kayo ay magkasama na sa isang bahay, magkatabing natutulog, sabay na gumigising, laging magkasama sa pagkain, matutuklasan at makikita ninyo ang mga kahinaan, ang mga kakulangan, ang mga bagay na hindi niyo nakita sa bawat isa noong kayo ay magnobyo at magnobya pa lamang. Pero sa kabila noon, patuloy na panghahawakan ang commitment na inyong sinumpaan at susumpaan maya-maya lamang. Ikalawa, lagi ninyong tatandaan na sa anumang samahan, ito man ay magkapatid, mag-ama, mag-ina, magkaibigan, at lalo higit sa mag-asawa, napakahalaga na ang nasa gitna ng inyong pag-iibigan ay si Jesus. Napakahalaga na ang pinagmumulan ng inyong pagmamahalan ay ang Diyos. Kapag nawala na ang Diyos sa gitna ng pagsasamahan ng mag-asawa, baka yun na din ang maging simula ng pagkasira at unti-unting panghihina ng inyong samahan. Subalit sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga negatibo at mga pangit na inyong natutuklasan sa bawat isa, kung patuloy na si Jesus ay nasa gitna at magiging sentro ng inyong pagmamahalan, anumang pagsubok ang inyong maranasan, anumang mga balakid ang inyong makita sa daan, patuloy na magiging matatag, patuloy na magiging matibay, at ang mga pagsubok pa nga ay magiging dahilan at aral upang lalong tumatag ang inyong pagmamahalan. Vincent at Mary Ann, sana kapag kayo ay nagkaroon ng mga anak, hubugin niyo din sila sa tunay na buhay Kristiyano. Hubugin niyo rin sila sa paglapit sa Diyos. At sana'y akayin niyo sila upang makilala si Jesus. Inaasahan namin na pagkatapos ng kasalang ito, pagkatapos ng seremonyas na ito, ang inyong pagsasama ay tunay na magiging halimbawa pa ng iba pang pagsasama ng mga mag-asawa, at naway tunay kayong maging modelo at inspirasyon sa mga nais ding mag-asawa. Sana, simula ngayon, hanggang kayo ay mayroong buhay, ang pag-ibig at ang commitment na inyong susumpaan
maya-maya lamang ang inyong panghahawakan hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Muli, congratulations Vincent at Mary Ann, at dalangin namin ang isang malalim, matibay at mayabong na pagsasama bilang mag-asawa mula sa araw na ito. Inaanyayahan ko po ang mga magulang, ninong at ninang na tumayo bilang mga pangunahing saksi sa dalawang nag-iisang dibdib. Ganon din sina Vincent at Mary Ann ay tumayo para sa kanilang pangako sa isa't isa. Minamahal kong Vincent at Mary Ann, sa binyag at kumpil nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Vincent at Mary Ann at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon, Vincent at Mary Ann, na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Mary Ann, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Vincent na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Vincent, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Ann na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo bang dalawa ay nakahandang gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Vincent at Mary Ann, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang ngitiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Mary Ann, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Vincent na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Vincent, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Mary Ann na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa?
Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Kayo ngayon ay mananalangin sa ating Panginoon Diyos upang Kanyang pagtibayin at palalimin ang inyong pagmamahalan habang buhay. Manalangin. Kami po ay niloobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating po ngayon gagawin ang pagbabasbas ng mga singsing at aras. Ama namin maawain, basbasan mo at kukupin ang iyong mga lingkod na sina Vincent at Mary Ann. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan sinasagisag ng mga aras na ito sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Nilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Mary Ann at Vincent. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang mali na katapatan. Iniluluhod namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin na po ngayon gagawin ang pagbibigayan ng mga singsing at arat. Sige po, Father. Mary Ann, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinatatawa ko po itong dalawang to, kanina ho seryoso. Hindi ko alam kung puyat, gutom, o malaki ang gastos. Kaya kami ho dito nagtatawanan ho kami kung ano-anong mga sinasabi ko habang naka-off ang mic. Vincent, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mary Ann, kailan may di kita pababayaan, inilalaga ko sa iyo itong mga aras
matanda ng ating pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga magiging mga anak sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Vincent, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. At ngayon mga kaibigan, bilang tanda ng ating pagbati at pagsalubong sa mga bagong kasal, pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. Atin na po ngayong sisindihan ang mga kandila at susunod na rin po ang paglalagay ng belo at paglalagay ng kordon. Maliban na lamang kung mayroon pong pag-aalay, uunahin po muna natin ang pag-aalay. Yung po mag-aalay. Pagkatapos po ng pag-aalay, ay sunod-sunod na po ang pagsisindi ng kandila, paglalagay ng kordon at paglalagay ng belo at kandila, belo at kordon.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating ginagawang paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aamin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-isang dibdib ni Vincent at Mary Ann. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan ang iyong pinagsamang di na mapaghihiwalay, upang sa dami ng mga anak sa iyong sambayanan ay maidangal ang pagtatalik ng mga ikinasal. Ikaw ang lumikha sa sansinukob at ikaw rin ang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob, upang sa pagdami ng mga tao ay iyong ikalugod, na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayanang kinukupkop sa pamamagitan ni Kristo na satanay tumubos. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa bondaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tangang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo na po ang lahat. Bilang isang sambayan ng nananalig sa pag-ibig at awa ng ating Panginoon, sama-sama po tayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Mga kapatid, halina't ipanalangin sa Ama nating banal ang mga bagong kasal na nangangakong magmamahalan bilang mga magkasalo sa katawan at dugo ng poong mahal. Inaanyayahan ko po ang mga magulang, ninong at ninang na tumayo po sa likuran ng mga bagong kasal, subalit panatilihin ang social distancing. Hindi na po tayo aakyat sa itaas, diyan po sa baba para sa pananalangin. Inyo pong itataas ang inyong kanang kamay patungo sa kanila bilang paraan ng pananalangin. Yumuko kayo, Mary Ann at Vincent. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay may sakatuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang ipinahiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling namin na sina Vincent at Mary Ann ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ng pag-ibig mong bigay at sa isa't isa'y kanilang may pamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Mary Ann upang bilang asawa ni Vincent at bilang ina ng magiging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Vincent upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Mary Ann at amang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal,
Pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas, upang kanilang mapagsaluhan ng piging na di magwawakas, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga magulang, maaari na po kayong bumalik sa inyong mga pwesto at manatiling nakatayo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid ng ating Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Please. Sinuhod mo po. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan na makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Dahil lang po mag-aalis na po doon. Mag-aalis na po. Mag-aalis na bebe.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain ng aming ginaganap at pinagsaluhan ang pagtataling puso na Vincent at Mary Ann. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigit at tumibay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habiling ko sa inyo mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Mary Ann, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Vincent, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko ang mga ikakasal, ang mga bagong kasal at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos amang makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakan dulot ng mga anak na sa inyo'y sisilang at ng kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na natitipon ngayon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At ngayon mga kapatid, buong kagalakan at buong karangalan ko po na ihahanap sa inyo ang bagong kasal, ang bagong mag-asawa na sina Ginoo at Ginang Vincent Morales. Palakpakan po natin sila. At nakangiti na po sila ngayon. At ngayon po ay ating masasaksihan sa unang pagkakataon ang kanilang masuyong halik bilang mag-asawa. Kiss the bride. Hindi na po magsuko. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'll find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be. And I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice is never ours. It's as if the powers of the universe conspire to make you mine. And until the day I die, I bless the
day that I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes.
105 is a number that comes to my head when I think of all the years I want to be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I pray to. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finest things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I say, well, you marry me. Swear that I won't need it. I said, well, you marry me. How many girls in the world can make me feel like this? Maybe I won't ever plan to find out. The more I look, the more I found the reasons why you're the love of my life. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finest things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I say, well, you'll marry me. Swear that I won't need it. I said, well, you marry me. And if I lose everything in my heart, it means nothing, 'cause I have you, boy, I have you. So get right down on bended knee, nothing else would ever be better, better. That day when I say, well, you marry me. Swear that I won't need it. I say, well, you marry me. I say, well, you marry me. Swear that I won't need it. I say, well, you marry me. Got me singing, whoa, 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 whoa. 105 is a number that comes to my head when I think of all the years I want to be with you. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. Medicine, hoping they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong.
swinging. I don't know what we should do. All I wish I was made for loving you. Please don't go. I've been waiting so long. Oh, you don't even know me at all. I was made for loving you. I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every bone swinging, I don't know what we should do. All I know is that I was made for loving you. Naka-gauge